Buenos dias, damas y caballeros. May patutsada na naman si presidential sister kay President Bongbong Marcos. Itong si Senator Amy Marcos ay tinira na naman si Presidente na dahil daw inaatupag nito ang impeachment at pamumulitika sa gitna ng kinakaharap na problema ng bansa sa presyo ng at kakulangan ng produktong petrolyo. Sabi ni Amy, nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Kasakiman sa kapangyarihan. Okay, we will discuss about that. We will discuss that while doing our morning walk. Jen, pumasok yung pusa. Okay. So nakakatuwa itong nakakatuwa at nakakainis itong patutsada ni Senator Amy Marcos. Saan daw ang kaluluwa dahil tuloy-tuloy pa rin daw itong impeachment ng BFF niya, si Sara Duterte. So kaluluwa. So pwede rin natin tanungin si Amy, saan na ang kaluluwa ni Amy nung pinapatay ni Duterte yung 30,000. Good morning, Jer. 30,000 biktima ng extrajudicial killing. At kung naalala nyo, in the height of the COVID pandemic, gumawa ng robbery ops. Grand theft plunder, plunderous activities sa mga Duterte, to include yung 80 billion Parmali scam, pagkatapos 6 billion computer overpriced scam sa DepEd, at marami pang scam. At tuloy-tuloy pa rin yung pagpatay nila sa mga tao during COVID, and then tuloy-tuloy pa rin yung pag-persecute nila sa mga including, alam nyo, including yung mga red tagging nila. Naalala nyo yun yung mga red tagging, pati yung gumawa ng community pantry. Diba dapat suportahin yun yung taga Quezon City, si Miss Non, na nasimulan yung community pantry. You should be awarded and rewarded and praised. Pero anong ginawa nila? Ni-red tag nila yun. Ni-red tag pa nila rather than praiser, rather than emulator. Parang kwan pa sila, tinag pa siya na komunista, wanting to bring down the government. So yan ang ginawa nila. And then yun, nalala nyo yung teacher na ang ginawa lang niya na nag-report siya or nagreklamo lang siya sa pagnanakaw ng mga Duterte. At yung isa rin nag-report tungkol sa pagbili ng 2 billion eroplano para makapag-joyride si Duterte at Bongo. Yun, pina-pick up siya sa bahay niya. So hindi ba pamumulitika yun? Katapos tuloy-tuloy pa rin yung atake nila kay BP Leni Robredo.
Hindi ba pamumulitika yun? Ayun, pagkatapos pilit nila nag-declare ng state of emergency para maipasa yung Bayanihan Act. Yun napunta doon. Doon nasimulan yung mga flood control project anomalies. So, hindi ba pamumulitika at pagnanakaw? So, yan ang kaluluwa ni Amy. So, huwag tayo madala dyan sa mga propaganda at spin nila. Nire-spin nila yung issue eh. Tuloy yung impeachment kasi ngayon nga kailangan natin i-recover yung mga nakaw na yaman ng kahit sino man. Hindi lang kay Sara kundi good morning. Good morning. Kundi yung ibang biktima pa ng flood control anomalies. O yung mga involved pala. Kasi tayo lahat ang biktima. So, yan sige, labas na tayo kasi ito yung mga foreigner neighbors natin na nagugulat na dito. Malaki itong kuha namin, itong subdivision, pero hindi tayo gaano pwede umikot dito kasi may mga bahay. Mabulabog sila sa boses natin. So, yan. Buti naman yung iba gising na. Okay, so, yan. Kwan talaga sila, ha? They sound funny even, ha? Kasi, sabi natin, look who's talking. Ha? Kaya nga nagkakaproblema tayo dito. Okay, sabihin natin na marami rin nagnakaw sa Marcos administration. About 1.2 trillion. Pero mga 700 to 800 billion ay nakaw during the Duterte administration. So pare-pareho lang sila. Pero kaya Amy is both present during the very corrupt and deadly Duterte administration, and also now the Marcos administration. Nakasama pa nga sila sa unit team kay Presidente Marcos. So she's part of the cause of the problem. Kung wala tayong good morning, kung wala tayong fuel is because inubos na nila yung mga pera ng bayan, yung kaalyado nila, si Loren Legarda, pati anak niya. Niloko tayo sa mga solar farms. Nag-promise may 30 kontrata para gumawa ng multiple solar farms all over the country. Wala nangyari. Kaya minultahan siya ng 24 billion. Pero kita pa rin siya kasi binenta niya yung kalahati sa Meralco for 30 billion. So may maiwan pa 6 billion sa kanya. Hindi mo na maubos yun in your lifetime, ha? So yun, sila lang yan. They are the cost. Kaya wag ito si Amy na kumari ay blaming the Marcos administration for all the ills na sila ang nag-cause, sila ang parte ng problema. They have caused this problem from the beginning. Parte sila silang nag-create ng ganitong sitwasyon tayo ngayon. Okay, may mga kapalpakan yung Marcos administration, pero basically it boils down to wala tayong pera. Almost bankrupt na ang gobyerno. Mas malaki ang gastos kaysa kumikita or kaysa sa mga revenues ng BIR, Bureau of Customs, GOCCs na dapat kumita para sa gobyerno. So wala. Diba nagsimula tayo this year
with 200 billion deficit. So mas lalo na ngayon, kaya binebenta na ni Presidente, nagiging boy benta na sa mga propiedad sa Pilipinas. So all of this started doon sa stable naman tayo nung kay papaano kay Gloria Macapagal-Arroyo at President Benigno Aquino III or Pinoy administration. Pero nagsimula tayo naging unstable talaga doon sa napainom na naman. Duterte administration hanggang ngayon. So let's pray for our country na lang. Grabe. Kapal-kapal nito mga politiko. Sila ang gumawa ng problema ngayon. Sila buwari, nababahala. Problema. Ng bayan. Pero sana mas maganda pa rin kung sinabi na ni Amy, sige, i-give up ko na yung 3.5 billion na allocable na hiningi ko. Mas meaningful pa yun. And then, hinggan niya yung kapwa senador niya to do the same. Diba? Good morning, good morning. Mas may kabuluhan pa kaysa mag-criticize na lang for the sake of criticizing. May mas masabi lang. Sige, hanggang dito lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.